Ang bango ng sampagita ay hinaluan ng amoy ng pagtataksil. Habang namumuti ang aking mga daliri sa pagtali ng bulaklak para sa ating ika-15 anibersaryo, ang asawa ko pala ay may itinatali ng ibang babae sa altar ng Singapore. Frida, ikaw ang asawa sa papel pero siya ang reyna ng aking puso, sabi ni Leandro. Ngunit bago sila lumipad patungo sa bagong buhay, titiyakin kong ang tanging bitbit nila ay ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Sino nga ba ang tunay na mawawalan sa huli? Huwag kang mag-alala, Maribel. Kaunting tiis na lang. Kapag natapos na ni Frida ang pagbabayad sa utang ng bahay sa bangko ngayong buwan, wala na tayong magiging hadlang. She is just a bridge for us. Isang tulay na kailangan nating tawiran para makuha ang buhay na deserve mo sa Canada. Ang mga salitang iyon, na binigkas sa isang pamilyar at malambing na tono, ay tila mga punyal na bumaon sa puso ni Frydina habang nakatayo siya sa labas ng bahay, basa ng ulan at nanginginig sa ginaw. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na naglalaman ng isang mamahaling relo, ang regalo niya para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal na pinag-ipunan niya sa loob ng maraming buwan mula sa pagtitinda ng sampagwita sa tapat ng simbahan ng Intramuros. Ang bango ng mga puting bulaklak na nakasabit pa sa kanyang leeg ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay, kasabay ng pagsikip ng kanyang dibdib na tila tinatali ng alambre. Dahan-dahan, sa kabila ng pangangatog ng kanyang mga tuhod, pumasok si Frida sa loob ng kanilang tahanan. Ang bawat hakbang niya sa sahig na gawa sa Nara ay hindi gumagawa ng ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ang bawat pagdapat ng kanyang paa ay tila isang malakas na pagyanig sa kanyang buong pagkatao. Dumiretso siya sa kanilang silid, ngunit bago pa man niya mahawakan ng seradura, ay nahagip ng kanyang paningin ang laptop na naiwang nakabukas sa hapagkainan. Isang bagong email ang nakabalandra sa screen, isang liham na hindi para sa kanya, ngunit sadyang itinadhana ng langit na kanyang mabasa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit malinaw na malinaw ang larawang nakalakip sa email na yon. Isang larawan ng kasalan sa Singapore. Naroon si Leandro, ang kanyang asawa, ang lalaking ipinagluluto niya tuwing umaga at ipinapanalangin tuwing gabi, na nakasuot ng isang mamahaling puting tuxedo. At sa tabi nito, suot ang isang marangyang wedding gown, ay si Maribel Aguirre. Ang petsa sa ilalim ng dokumento ay noong nakaraang linggo lamang, 1 linggo bago ang kanilang sariling anibersaryo. Tila nawalan ng hangin ang paligid. Ang maliit na kahon ng relo sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa malambot na alpombra nang walang anumang tunog. Ngunit sa loob ni Frida, ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 15 taon ay sabay-sabay na gumuho. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang hangin ay naging kasing talas ng salamin na humihiwa sa kanyang baga sa bawat paghinga. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan at ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Esperanza. Nakaalis na ba ang babaeng yon? Siguraduhin mong hindi niya malalaman ang tungkol sa mga dokumento sa Canada hanggang sa mapirmahan niya ang waiver ng ari-arian. Alam mo namang sadyang martir ang asawa mo? Gagamitin natin yon hanggang sa huling patak ng kanyang pawis. Narinig ni Frida ang mahinang tawa ni Leandro. Isang tawang dati ay nagbibigay sa kanya ng ligaya, ngunit ngayon ay tila kuko ng demonyo na kumakalmot sa kanyang kaluluwa. Nanatiling nakatitig si Frida sa larawan sa screen, sa ngiti ni Leandro na kailanman ay hindi niya nakitang kasing ningning ng ganoon kapag siya ang kasama. Ang bawat butil ng pawis na ibinuhos niya sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa Intramuros, ang bawat sugat sa kanyang kamay mula sa pagtali ng mga tinik ng sampagita, lahat ng iyon ay naging barya lamang para tustusan ang pagtataksil ng lalaking itinuring niyang mundo.
Sa gitna ng kadiliman ng sala, nanatiling estatwa si Frida. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging maririnig sa katahimikan ay ang marahang pagtulo ng tubig mula sa kanyang basang damit patungo sa sahig, isang malungkot at dahan-dahang ritmo na sumasabay sa pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay tila isang sumpa, isang paalala na sa loob ng 15 taon, ang minahal niya ay isang anino lamang at ang pamilyang inakala niyang kanlungan ay isang bilangguan pala na unti-unting kumakain sa kanyang buhay. Habang nakatayo siya doon, nag-iisa at durog, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, kasing pait ng apdo at kasing talas ng kidlat sa gitna ng unos. Bakit kailangang sa gitna ng aking katapatan ay matagpuan ko ang ganito kalalim na kawalang hiyaan at hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong itinuring na basahan bago ito matutong sumunog sa galit? Ang malamig na simoy ng madaling araw ay pumasok sa siwang ng bintana, ngunit mas matindi ang ginaw na nananahan sa kaibuturan ng puso ni Frida habang nakatitig siya sa kawalan sa loob ng kanilang kusina. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mga bakas ng dagta ng sampagita ay nanginginig habang hinahawakan ng isang tasa ng mainit na kape na hindi na niya nagawang inumin. Sa kanyang harapan, ang mga anino ng nagdaang gabi ay tila mga multong ayaw siyang iwan, paulit-ulit na ipinapaalala ang larawan ng kasal ni Leandro at ang boses ng pagtataksil na narinig niya. Frida, bakit hindi mo pa inihahanda ang agahan? Alam mong mahalaga ang oras ng iyong asawa, hindi ba? Ang boses ni Doña Esperanza ay bumasag sa katahimikan, kasing talas ng isang labaha at kasing lamig ng yelo. Pumasok ang matanda sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling robe na yari sa seda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki na tila walang anumang kasalanang nagaganap sa ilalim ng kanilang bubong. Dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula at tuyo na dahil sa magdamag na pag-iyak na walang tunog. Alam niyo po, hindi ba? Alam niyo na may asawa na si Leandro sa Singapore. Ang boses ni Frida ay mahina, parang isang paos na bulong na nagmumula sa isang libingan. Tumigil sa paglalakad ang matanda at tinitigan si Frida ng may halong pandidiri at pagkainis. Lumapit siya sa hapagkainan at marahang hinaplos ang gilid ng silya na tila tinitimbang ang bawat salitang bibitawan. At kung alam ko, anong balak mong gawin? Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Frida. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilya Salcedo. Kami ang nag-ahon sa'yo mula sa putika ng Quiapo. Binigyan ka namin ng pangalan, ng maayos na matitirhan. Ang gawin ni Leandro ay karapatan niya bilang isang lalaking kailangang siguruhin ang kinabukasan ng ating pamilya. Tila isang malakas na sampal ang bawat salita ni Esperanza. Ramdam ni Frida ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa labis na pighati na ang taong itinuring niyang pangalawang ina ay siyang mismong humahawak ng kutsilyong sumasaksak sa kanya. Pero asawa niya ako, Nay. 15 taon akong nagsilbi, 15 taon akong nagtiis para lang matulungan ang pamilyang ito. Asawa! Isang papel lang iyan, Frida. Pagkutya ni Esperanza habang naglalakad, patungo sa kalan upang tingnan ang nakasalang na takore. Ang kailangan ng pamilyang ito ay hindi bulaklak na sampagwita, kundi pera at koneksyon. Si Maribel ay may kakayahang ibigay iyon kay Leandro. Ikaw, hanggang kailan ka magbebenta ng bulaklak sa harap ng simbahan para lang mabayaran ang utang ng bahay na ito? Matuto kang lumugar, magpasalamat ka at pinapayagan ka pa naming manatili rito. Sa gitna ng tensyon, narinig ni Frida ang mabibigat na yabag ng mga paa mula sa hagdanan. Pumasok si Leandro. Maayos na ang bihis para sa opisina. Tila ba ang gabi ng pagtataksil ay isa lamang panaginip? Ang bango ng kanyang mamahaling pabango
ay humalo sa amoy ng kape. Isang amoy na dati ay nagpapakalma kay Frida, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad ng kanyang sikmura. Ang pag-iwas ng tingin ni Leandro sa kanyang asawa ay mas masakit pa kaysa sa anumang direktang insulto. Leandro, maupo ka na. Handa na ang iyong kape. Utos ni Esperanza na tila walang nangyari. Sumunod si Leandro ng walang kibo, ang kanyang mukha ay seryoso at walang anumang bakas ng pagsisisi. Ang pagtama ng kutsara sa porselanang pinggan ay tila isang matalas na huni na bumibiyak sa mabigat na katahimikan sa loob ng silid. Hindi na nakapagpigil si Frida. Ang kanyang mga kamay ay sumandal sa mesa. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kaba at sakit. Bakit, Leandro? Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Ang selyo ng ating kasal ay hindi isang laro. Ibinaba ni Leandro ang kanyang tasa at sa unang pagkakataon, tinitigan niya si Frida. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata, tanging pagod at pagkabagot. Frida, sadyang mabuti kang tao, pero hindi sapat ang kabutihan para mabuhay sa mundong ito. Kailangan nating makaalis dito. Kailangan nating magsimula muli sa Canada at iyon ang tanging paraan. Kinuha ni Leandro ang isang itim na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa tapat ni Frida. Ang puting papel sa loob nito ay tila kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Naghihintay ng isang pirma na magbabago sa lahat. Pirmanan mo ito, Frida. Ito ay para sa refinancing ng utang natin sa bangko para sa bahay na ito. Kapag nagawa mo yan, maayos na ang lahat. Para ring ito sa ikabubuti mo. Tinitigan ni Frida ang dokumento. Ang mga letra ay tila nagsasayaw at nagiging mga kadena na handang gumapos sa kanyang mga bisig. Alam niya sa kanyang puso na ito na ang simula ng kanyang tuluyang pagkawala. Ang huling hakbang bago siya iwanan ng pamilyang pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan, ang malamig na titig ni Esperanza at ang walang emosyong mukha ni Leandro ay naghihintay ng kanyang sagot. Dahan-dahang iniabot ni Frida ang panulat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, na tila isang ibong nagpupumiglas sa hawla. Pipiliin ba niyang maging martir hanggang sa huli? O ang pait ng katotohanan ang magbibigay sa kanya ng lakas upang bitawan ang panulat na wawasak sa kanyang natitirang dignidad? Ang maliit na kahon ng relo na nahulog sa alpombra noong nakaraang gabi ay tila isang buhay na saksi sa lahat ng pangarap na dinurog ng katotohanan. Habang pinagmamasdan ni Frida ang bakanting lalagyan sa kanyang silid, bumalik sa kanyang gunita ang 6 na buwan ng pagtitipid. Naalala niya ang bawat barya na maingat niyang itinabi mula sa pagtitinda ng sampaggita sa ilalim ng nakatirik na araw. Ang bawat pagkakataong tiniis niya ang gutom para lamang mabili ang regalong iyon. Para kay Frida, ang relong iyon ay hindi lamang isang kagamitan. Ito ay simbolo ng oras na inalay niya para sa kanilang pagsasama, 15 taon ng katapatan na binuo mula sa bawat butil ng bulaklak. Ngunit ang pait ng realidad ay mas matindi pa sa anumang amoy ng nabubulok na talulot. Sa labas ng terrace, narinig ni Frida ang malakas na tawa ni Leandro. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang ng pinto at doon ay tila huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Suot ni Leandro ang mamahaling relo na pinaghirapan ni Frida. Ang regalong hindi pa niya formal na naibibigay, ngunit kinuha na ng lalaki mula sa kanyang mga gamit nang walang pasintabi. Check this out, babe. It's a classic piece, right? Bagay na bagay sa akin. Masayang sabi ni Leandro habang nakikipag-video call kay Maribel. Itinaas pa niya ang kanyang braso upang ipakita ang kinang ng relo sa sikat ng araw. Mula sa screen ng telepono, narinig ni Frida ang matining at mapanuring boses ni Maribel. Oh my God, Leandro! Is that the watch? Don't tell me galing yan sa amoy sampagita mong wife? Honestly, it looks too expensive for her taste. Baka peke yan
O kaya naman ay amoy patay dahil galing sa simbahan. Kadiri babe, you should just throw it away and I'll buy you a Rolex pagdating natin sa Canada. Hindi sumagot si Leandro upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang asawa. Sa halip, humalakhak lamang siya at hinalikan ang screen ng kanyang telepono. Hayaan mo na Maribel. At least, nagamit ko ang huling sentimo niya bago tayo umalis. She's just a provider, a mindless worker bee. Deserve ko naman ang munting gantimpala na ito para sa pagtitiis sa kanya ng 15 taon. Napaatras si Frida. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang anumang tunog ng paghikbi. Ang bawat salita ni Leandro ay tila isang mainit na asidong ibinuhos sa kanyang kaluluwa. Ang relong simbolo ng kanyang pag-ibig ay naging isang palamuti na lamang sa bisig ng isang traidor. Sa gitna ng kanyang pagkalunod sa pighati, isang marahang pagkatok sa pinto ng kusina ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pagbukas niya, tumambad ang nag-aalalang mukha ni Rosario, ang kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Hindi na kailangan pang magsalita ni Frida. Sa isang tingin pa lamang ni Rosario ay alam na nito ang lahat. Frida, kailangan nating mag-usap. Hindi ito ang tamang oras para umiyak. Seryosong sabi ni Rosario habang inilalapag ang isang makapal na sobre sa mesa. Tiningnan ko ang mga record sa bangko gaya ng hiniling mo. Frida, hindi lang ang refinancing ang problema. Ang bahay ninyo. 3 buwan na itong hindi nababayaran. Ang perang ibinibigay mo kay Leandro para sa mortgage, hindi na pupunta sa bangko. Ginagamit niya ang pangalan mo para kumuha ng panibagong loan sa iba't ibang lending companies. Tila nawala ng pakiramdam ang mga binti ni Frida. Pero ibinibigay ko sa kanya ang lahat ng kinikita ko. Sabi niya, maayos ang lahat. Umiling si Rosario at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kaibigan. Niloloko kanila, Frida. Ginagawa kanilang sangkalan para sa mga utang nila habang unti-unti nilang inililipat ang lahat ng natitirang assets ninyo sa pangalan ni Doña Esperanza at pagkatapos ay sa isang account sa labas ng bansa. Kapag umalis sila, may iwan kang baon sa utang at walang matitirhang bahay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang telepono sa sala ay nagsimulang tumunog ng paulit-ulit. Ang tunog nito ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Walang sino man sa pamilya Salcedo ang nagnanais na sumagot. Nang hindi na makatiis, lumapit si Frida at kinuha ang receiver. Isang baritono at malamig na boses ng isang lalaki ang bumungad sa kabilang linya. Hello? Is this the residence of Leandro Salcedo? This is the office of Attorney Mendoza. Pakisabi sa asawa mo, ang huling palugit para sa settlement ng kaso sa Singapore ay bukas na. Kung hindi siya makakapagbayad, hindi lang deportation ang haharapin niya, kundi pati na rin ang pagkakakulong ng kanyang ina. Dahan-dahang ibinaba ni Frida ang telepono. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay unti-unting nagbago. Isang malamig na ningning ang sumilay sa kanyang mga mitsa. Tumingin siya kay Rosario at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi takot ang nanaig sa kanyang puso. Rosario, ang boses ni Frida ay kasing tatag na ng bato sa intramuros. Turuan mo ako. Turuan mo akong intindihin ang bawat numero at bawat batas. Kung gusto nilang gamitin ang oras ko, titiyakin kong sa bawat segundong lilipas, mas lalo silang mababaon sa sarili nilang hukay. Utang na loob mo sa amin ang bawat hiningang nilalanghap mo sa loob ng bahay na ito. Frida, huwag mong kalilimutan na kung hindi dahil sa pamilya Salcedo, nananatili ka pa ring namumulot ng mga tirang pagkain sa gilid ng kalsada. Ang mga salitang iyon ni Doña Esperanza ay tila mga latay ng pamatok na humahagupit sa likuran ni Frida habang siya ay nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang mga mantsa ng putik na iniwan ng mga sapatos ni Leandro. Ang bawat kuskos ng basahan sa makintab na baldosa ay tila pagsasala sa kanyang sariling dangal.
Isang dangal na 15 taon niyang isinuko, kapalit ng isang huwad na pag-aari at pagmamahal. Sa kanyang itaas, nakatayo ang matanda na tila isang malupit na diyosa. Hawak ang kanyang rosaryo na yari sa perlas, habang ang banyos ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin na sinusubukang langhapin ni Frida. Tumingala si Frida. Ang kanyang mga tuhod ay nananakit na sa matagal na pagluhod. Ngunit mas masakit ang bigat ng obligasyong paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Nay, ginawa ko naman po ang lahat. Kahit ang siping na ipon ni Itay bago siya namatay, ibinigay ko para sa down payment ng negosyo ni Leandro. Hindi po ba sapat na bayad yon para sa pagkupkop ninyo sa akin? Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Esperanza at sa isang mabilis na galaw ay hinawakan niya ang baba ni Frida. Pinilit itong itingala ng mas mataas. Ang lamig ng mga singsing sa daliri ng matanda ay tila yelong humahalik sa balat ni Frida. Ang perang iyon, isang barya lang iyon kumpara sa kahihiyang idinudulot mo sa amin tuwing nakikita ka ng mga kaibigan ko na naglalako ng bulaklak sa tapat ng simbahan. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera, Frida. Nababayaran iyon ng habambuhay na pagsunod. Kaya kapag sinabi ni Leandro na kailangan mong pirmahan ang mga papeles para sa Canada, pipirma ka ng walang tanong. Iyan ang tanging paraan para hindi ka maging pabigat sa amin. Binitawan ni Esperanza ang kanyang baba nang may puwersa na tila nagtataboy ng isang maruming hayop. Sa sandaling iyon, narinig ni Frida ang marahang pagbukas ng pintuan sa itaas at ang boses ni Leandro na tila nakikipagtalo sa telepono. Ang bawat hakbang nito, pababa ng hagdan, ay tila isang paalala ng lumalalang lamat sa kanilang pagsasama. Hindi man lang tiningnan ni Leandro ang kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Lumampas siya rito na tila ba si Frida ay bahagi lamang ng kasangkapan sa bahay. Ma'am, kailangan ko nang umalis. May meeting pa kami ni Attorney Joaquin tungkol sa huling transfer ng mga dokumento. Mabilis na sabi ni Leandro habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata. Tandaan mo ang sinabi ko, Leandro? Sagot ni Esperanza habang nakatingin pa rin ng matalas kay Frida. Siguraduhin mong malinis ang lahat bago tayo sumakay sa eroplano. Ayaw kong may mga ligaw na asong humahabol sa atin dahil sa mga utang na naiwan. Habang pinagmamasdan ni Frida ang mag-ina, isang kakaibang pakiramdam ang unti-unting namumuo sa kanyang dibdib. Hindi ito ang pamilyar na takot o ang dati ay bulag na katapatan. Ito ay isang malamig at matalim na pagkaunawa. Ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya ay hindi pala isang tulay ng pasasalamat, kundi isang kadena na sadyang idinisenyo upang huthutin ang bawat lakas at pangarap na mayroon siya. Sa bawat pagmamano niya sa kamay ni Esperanza, ang nakukuha niya ay hindi bendisyon, kundi lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang tumayo si Frida, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay diretso na sa likuran ni Leandro, napapaalis na sa pintuan. Ang bawat pagpatak ng pawis mula sa kanyang noo patungo sa basang sahig ay tila isang pangako sa sarili. Hindi na siya ang batang pulubi na kinuha mula sa kalsada. Siya ang babaeng nagpatayo ng pundasyon ng bahay na ito sa pamamagitan ng kanyang pawis at dugo. Nang tuluyan ng makaalis si Leandro at bumalik na si Esperanza sa kanyang silid upang manalangin, kinuha ni Frida ang kanyang lumang pitaka. Sa loob nito ay naroon ang isang maliit at kupas na larawan ng kanyang ama na may hawak na isang tumpok ng sampagwita. Ang amoy ng tuyong bulaklak sa loob ng pitaka ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Tay, patawad kung naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Bulong niya sa katahimikan ng kusina. Ang boses niya ay kasing lamig ng hanging umiihip bago ang isang malakas na bagyo. Pero hinding-hindi ko papayagang ang huling alaala mo ay maging pambayad lamang sa kanilang kasakiman. Kung ang tingin nila sa akin ay isang tulay lamang,
Titiyakin kong guguho ang tulay na yon habang sila ay nasa gitna pa ng kanilang pagtawid. Kinuha ni Frida ang folder na iniwan ni Leandro sa mesa at dahan-dahang binuksan ang unang pahina. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga terminong hindi niya dati pinapansin. Sa ilalim ng bawat pirma at bawat dokumento, nakita niya ang isang maliit na butas. Isang pagkakamaling dulot ng sobrang kampante ni Leandro sa kanyang bulag na katapatan. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ano ang mangyayari kung ang dokumentong inaakala nilang magliligtas sa kanila ay siya palang magiging warrant ng kanilang pagkakakulong? Hindi lahat ng lumuluha ay talunan, Hija. Minsan, ang luha ay ang ulan na kailangan ng tuyot na lupa upang muling maging buhay ang mga binhi ng katarungan. Ang boses na yon ay galing sa isang matandang lalaki na nakaupo sa dulo ng mahabang upuang kahoy sa loob ng simbahan ng San Agustin. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Frida. Ang buhos ng ulan ay walang patid, lumilikha ng isang malabong kurtina na bumabalot sa buong intramuros. Si Frida ay naroon. Basa ang laylayan ng kanyang palda, nakayakap sa kanyang basket ng mga sampagita na wala ng bango. Tila isang lantang bulaklak na pilit itinatago ang sarili sa gitna ng naglalakihang mga haligi ng simbahan. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Frida. Ang matanda ay may hawak na tungkod na yari sa pilak. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng mga guhit ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng buhay. Siya si Judge Mateo de los Reyes, isang retiradong hukom na kilala sa kanyang pagiging patas at sa kanyang malalim na pag-unawa sa kaluluwa ng bawat batas. Sa loob ng maraming taon, siya ang palaging bumibili ng lahat ng natitirang bulaklak ni Frida tuwing hapon. Ngunit ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap ng ganito kalalim. Judge, pasensya na po. Hindi ko po namalayan na may tao pa rito, paos na sabi ni Frida, habang mabilis na pinupunasan ng kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang lumang panyo. Ang bawat haplos niya sa kanyang balat ay tila nag-iiwan ng mahapdi na bakas ng lahat ng panlalait na tinanggap niya mula kay Doña Esperanza. Umiling ang matanda at marahang tinuktok ang kanyang tungkod sa sahig, isang tunog na tila nagpapatibay sa bawat salitang bibitawan niya. Nakita kita sa labas kanina, Hija. Nakatayo ka sa ilalim ng ulan habang ang mga tao ay nagtatakbuhan upang humanap ng masisilungang bubong. Bakit ka nananatiling nakatayo sa gitna ng unos kung alam mo namang mababasa ka lamang at magkakasakit? Napayuko si Frida. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basket. Sanay na po ako, Judge. Sanay na po akong mabasa. Sanay na po akong masaktan. Ang mahalaga po ay maibenta ko ang lahat ng ito para may maibigay ako sa pamilya ko. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Iyan ang maling paniniwala nating mga Pilipino, ang martir na pag-ibig. Ang akala natin, kapag ibinigay nating lahat ang ating sarili, ay mapapahalagahan tayo. Ngunit sa mata ng mga mapagsamantala, ang pagbibigay mo ay hindi kabutihan, kundi isang kahinaan na maaari nilang tapakan. Lumapit ang judge kay Frida. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng proteksyon. Alam ko ang tungkol sa pamilya Salcedo. Frida, ang batas ay hindi lamang tungkol sa mga dokumentong pinipirmahan sa ilalim ng lamesa. Ang batas ay may puso, at ang puso mo ay matagal na nilang ninanakawan. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Frida. Ang bawat salita ng hukom ay tila isang susi na nagbubukas sa mga pintuang matagal na niyang ipininid sa kanyang isipan. Judge, may nakita po akong pagkakamali sa mga papeles ni Leandro. May mga pirma siyang ginaya at ang bahay namin. Ginamit niya ang pangalan ko para sa mga utang na hindi ko alam. Tumango si Mateo.
Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang isang toring binuo sa kasinungalingan ay nangangailangan lamang ng isang malakas na tulak sa tamang direksyon upang gumuho. Hija, ang kailangan mo ay hindi lamang luha. Ang kailangan mo ay kaalaman. Ang mga kamay na yan na marunong magtali ng bulaklak ay dapat ding matutong humawak ng espada ng katotohanan. Inabot ng judge ang isang maliit na card kay Frida. Ang puting papel ay tila nagliliwanag sa gitna ng madilim na simbahan. Puntahan mo ang opisina ni Attorney Ferrer. Sabihin mo, ako ang nagpadala sa iyo. Huwag kang matakot na lumaban. Ang pagpatawad ay darating lamang kapag ang hustisya ay nakamit na. Hindi ka isang tulay na tatapakan lamang, Frida. Ikaw ang pundasyon na maaring magpabagsak sa kanila. Nang lumabas si Frida sa simbahan, ang ulan ay tumila na. Ngunit ang lamig sa hangin ay tila naging isang matalim na enerhiya na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang card sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin siya sa langit. Ang sikat ng araw na sumisilip sa gitna ng makapal na ulap ay tila isang hudyat ng bagong simula. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niya si Leandro na masayang nag-eempake ng kanyang mga gamit. Tila hindi alintana ang paghihirap ng asawa. Nandyan ka na pala. Siguraduhin mong malinis ang mga suit ko. Aalis na kami sa Makalawa. Utos nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi sumagot si Frida. Maraan siyang lumakad patungo sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bagong bigat. Hindi ng pighati, kundi ng determinasyon. Sa ilalim ng kanyang unan, maingat niyang itinago ang card ni Judge Mateo. Isang lihim ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinapanood ang kanyang asawa na nangangarap ng bagong buhay sa Canada. Ang hindi alam ni Leandro, sa bawat damit na itinitiklop ni Frida ay isang hibla ng kanilang relasyon ang tuluyan na niyang pinuputol at ang tiket na hawak ng lalaki ay maaaring maging huling pasaporte nito patungo sa isang madilim na selda. Ang sining ng panlilinlang ay hindi lamang para sa mga traidor. Isa rin itong matibay na kalasag para sa mga nagnanais na mabuhay sa gitna ng kuta ng mga lobo. Sa loob ng 15 taon, si Frida ay naging eksperto sa pagbabasa ng bawat buntong hininga at bawat kunot ng noo ni Leandro at Doña Esperanza. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya ang kaalamang iyon hindi upang magsilbi, kundi upang magsuot ng isang maskara. Ang maskara ng isang martir at tangang asawa na walang ibang alam kundi ang sumunod. Pumasok si Frida sa sala bitbit ang isang tray ng mainit na tsa at ang paboritong kakanin ni Doña Esperanza. Ang bawat hakbang niya ay maingat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko. Tila ba ang bigat ng mga nakaraang araw ay tuluyan nang nagpabagsak sa kanyang espiritu. Sa sofa, seryosong nag-uusap ang mag-ina. Ang mga papeles ay nakakalat sa mesa na tila mga piraso ng isang puzzle na binuo mula sa pagnanakaw. Nay Leandro, heto po ang merienda ninyo. Pasensya na po kayo kung medyo naging matigas ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Napag-isip-isip ko po, tama kayo. Wala naman akong ibang matatakbuhan kundi kayo. Ang boses ni Frida ay gumaralgal sa tamang timpla ng pagsisisi at takot. Ang bawat salita niya ay tila isang dulas ng lason na binalot sa asukal. Tumingala si Doña Esperanza. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ni Frida. Mabuti naman at natauhan ka na, Frida. Akala ko ay kailangan pa kitang kaladkarin pabalik sa realidad. Ang isang asawang tapat ay hindi nagtatanong. Siya ay nagtitiwala lamang. Lumapit si Frida kay Leandro at marahang hinaplos ang balikat nito. Isang haplos na dati ay puno ng init ngunit ngayon ay tila paghawak sa isang malamig na bangkay. Leandro, mahal, pirmahan ko na ba ang mga papeles na gusto mo? Gusto ko lang siguraduhin na pagdating natin sa Canada, hindi tayo maghihirap.
Alam mo namang kahit anong mangyari, sa'yo lang ako umaasa. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Inakbayan niya si Frida, isang galaw na puno ng pagmamay-ari, ngunit walang respeto. That's my girl. Huwag kang mag-alala, babe. Kapag natapos na ang transfer na ito, lahat ng hirap mo ay mapapalitan ng ginhawa. Just trust me, okay? Itong waiver na ito ay formality lang para mapabilis ang pag-alis natin. Habang inilalapag ni Frida ang tasa sa tapat ni Leandro, sinadya niyang itabig ang isang folder upang bumagsak ang mga laman nito sa sahig. Sa mabilis na pagyuko niya upang pulutin ang mga papel, ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa bawat letra at bawat numero. Nakita niya ang isang dokumentong may pamagat na Deed of Absolute Sale, kung saan ang maliit na flower shop na iniwan ng kanyang ama ay nakalista na bilang ari-arian ni Leandro na ibebenta sa isang mabilisang transaksyon. Ramdam ni Frida ang panlalamig ng kanyang mga daliri, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara. Ay, pasensya na po, naging lampa lang ako. Bulong niya habang maingat na isinasalansan ang mga papel. Sa gitna ng tumpok, pasimple niyang kinuha ang kanyang cellphone at kinuhaan ng litrato ang bawat pahina sa ilalim ng lamesa. Ang ilaw ng screen ay itinago ng kanyang malapad na palda. Nang makatayo na siya, muling bumalik ang maamong anyo ni Frida. Nay, aakyat lang po ako para ihanda ang mga gagamitin ninyong maleta. Gusto ko pong maging perpekto ang lahat para sa biyahe ninyo. Sige, siguraduhin mong walang gusot ang mga barong ni Leandro. Ayaw kong magmukhang pulubi ang anak ko pagdating doon. Tugon ni Esperanza bago muling bumalik sa pakikipag-usap sa kanyang anak tungkol sa mga account sa bangko. Pagpasok ni Frida sa silid, mabilis niyang inilak ang pinto nang walang anumang ingay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na digmaan. Agad niyang ipinadala ang mga litrato kay Rosario at kay Judge Mateo. Ang bawat pagpindot niya sa screen ay tila isang pagpapakawala ng isang palaso patungo sa puso ng mga taong nagtangka sa kanyang buhay. Habang hinihintay ang reply, tiningnan ni Frida ang kanyang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing tindera, sampagwita. Ang kanyang mga mata ay may apoy na hindi kayang patayin ng anumang ulan. Alam niya na ang bawat opo at sige po na bibitawan niya sa mga susunod na oras ay ang mga pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng ambisyon ng pamilya Salcedo. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Rosario. Frida, may nahanap kaming mas malaki pa rito. Hindi lang ito taltasan ng yaman. May pirma rito ni Attorney Joaquin na peke ang selyo ng notaryo. Hawak na natin sila sa leeg. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. Marahan niyang hinaplos ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong dati ay simbolo ng pag-ibig, ngunit ngayon ay naging isang malamig na piraso ng bakal. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang boses ni Leandro na masayang tumatawa habang kausap si Maribel sa telepono, nangangako ng isang marangyang buhay. Tumawa ka lang, Leandro, bulong ni Frida sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang punyal na nakatago sa ilalim ng unan. Dahil sa bawat halakhak mo ngayon, isang taon ng pagsisisi ang naghihintay sa iyo sa likod ng mga rehas na ikaw mismo ang gumawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw sa Intramuros. Ang kadiliman ay unti-unting lumalalam, ngunit para kay Frida, ang dilim na ito ay hindi nakakatakot. Ito ang dilim na magbibigay sa kanya ng pagkakataong kumilos ng hindi nakikita. Ang dilim na magiging saksi sa kanyang pagbangon mula sa pagiging isang martir patungo sa pagiging isang hukom ng kanyang sariling tadhana. Ang opisina ni Attorney Joaquin Ferrer ay tila isang malamig na kuwebang gawa sa salamin at bakal, malayo sa pamilyar at mainit na amoy ng mga bulaklak sa Intramuros. Sa loob ng silid na ito,
Ang hangin ay tuyo at amoy papel. Isang lugar kung saan ang katotohanan ay madaling nabubura ng tinta at ang hustisya ay madalas na ibinebenta sa pinakamataas na presyo. Nakaupo si Frida sa isang malambot na upuang balat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na bag, habang sa kanyang tapat ay naroon ang abogadong matagal nang nagmamanipula sa kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Frida Hiha, huwag kang mag-alala. Ang mga dokumentong ito ay para lamang sa proteksyon ninyong mag-asawa. Alam mo namang sa Canada, kailangang malinis ang lahat ng inyong assets dito sa Pilipinas para hindi kayo magkaroon ng problema sa immigration. Ang boses ni Attorney Joaquin ay kasing dulas ng langis, punong-puno ng peking malasakit na tila isang lason na binalot sa telang sutla. Tiningnan ni Frida ang abogado. Nakita niya ang bawat detalye ng lalaking ito, ang kanyang mamahaling salamin, ang makinang na relo sa kanyang bisig, at ang mapanuring mga mata na nakatingin sa kanya na tila ba siya ay isang mangmang na hindi marunong bumasa. Sa tabi ni Joaquin ay nakaupo si Leandro na tila naiinip na at paulit-ulit na tinitingnan ang kanyang cellphone, marahil ay naghihintay ng mensahe mula kay Maribel. Pirmahan mo na yan, babe. Marami pa tayong gagawin. Sabi ni Attorney Joaquin, kailangang maipasa ito sa bangko bago mag-alas 3 para ma-release na ang huling pondo. Pagmamadali ni Leandro, ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan kahit na alam niyang ninanakawan niya ang sariling asawa. Dahan-dahang inilapit ni Frida ang folder sa kanyang harapan. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa kanya, nagbababalang ang bawat kurba ng panulat ay magiging huling pako sa kanyang kalayaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang maamong anyo, ang isipan ni Frida ay kasing talas ng isang patalim. Naalala niya ang turo ni Judge Mateo at ang mga litratong ipinadala ni Rosario. Alam niyang ang selyong nakatatak sa dokumentong ito ay paso na at ang transaksyong ito ay isang malaking iligal na hakbang na magsisilbing ebidensya laban sa kanila. Attorney Joaquin, sigurado po ba kayo na ang lahat ng ito ay ayon sa batas? Ayoko po kasing maging problema ito ni Leandro pagdating doon. Tanong ni Frida. Ang kanyang boses ay may sadyang panginginig upang ipakita ang kunwaring takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay kay Joaquin. Huwag kang mag-alala, Mrs. Salcedo. Ako ang bahala. Ang batas ay nasa panig natin basta't maayos ang mga dokumentong ito. Kinuha niya ang isang mamahaling ballpen at inabot ito kay Frida. Ang pagdampi ng malamig na metal sa kamay ni Frida ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling iyon, may isang kaganapang hindi inaasahan. Ang secretary ni Joaquin ay pumasok ng mabilis. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Attorney, may tawag po mula sa Bureau of Internal Revenue. Naghahanap po sila tungkol sa audit ng Salcedo Properties. Bahagyang namutla si Joaquin, ngunit mabilis niyang naitago ang kanyang kaba. Sabihin mo, tatawag ako mamaya. Busy pa kami. Napansin ni Frida ang bahagyang panginginig ng kamay ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Habang abala ang dalawang lalaki sa pakikipagbulungan tungkol sa tawag, mabilis na kinuha ni Frida ang kanyang cellphone sa loob ng bag, hindi upang tumawag, kundi upang pindutin ang record button ng isang voice recorder na kanina pa nakatago sa ilalim ng folder. O sige po, pipirma na ako, sabi ni Frida ng malakas. Tinitiyak na ang kanyang boses ay malinaw na maririnig sa recording. Pinipirmahan ko ito dahil sabi ninyo, Attorney, na ito ay legal at para sa kabutihan naming mag-asawa, kahit na ang bahay na ito ay ipinamana pa sa akin ng aking ama. Mabilis na pinirmahan ni Frida ang mga dokumento, ngunit sa bawat dulo ng kanyang pangalan, may isang maliit at halos hindi mapansing marka siyang inilagay. Isang sikretong hudyat na napagkasunduan nila ni Rosario na magpapatunay na ang pirma ay ginawa sa ilalim ng panlilinlang. Nang matapos ang pirmahan,
Tila nakahinga ng maluwag si Leandro. Kinuha niya ang folder at masayang nakipagkamay kay Joaquin. Salamat, attorney. Malaking tulong ito. Kita na lang tayo sa airport sa Makalawa para sa huling briefing. Lumabas sila ng opisina at habang naglalakad sa hallway, inakbayan ni Leandro si Frida. You did great, babe. Konting tiis na lang, Canada na tayo. Doon wala nang sampagwita, puro snow na ang makikita mo. Ngumiti si Frida, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang init ng kanyang cellphone na patuloy pa ring nagre-record ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro. Oo, Leandro, Canada. Maraming ang magbabago pagdating ng araw na yon. Pagdating nila sa parking lot, nagpaalam si Leandro na may pupuntahan pang importante na meeting. Pinanood ni Frida ang pag-alis ng sasakyan ng kanyang asawa hanggang sa maglaho ito sa traffic ng Maynila. Sa sandaling siya ay mag-isa na, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at itinigil ang recording. Isang bagong notification ang lumitaw sa kanyang screen. Mula ito kay Attorney Ferrer, ang tunay na abogadong ipinakilala ni Judge Mateo. Frida, handa na ang petition para sa writ of amparo at ang motion for freeze order. Kailangan lang namin ang huling ebidensya mula sa opisina ni Joaquin. Napahawak si Frida sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng kasing bilis ng mga sasakyang dumadaan. Hawak na niya ang huling alas. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana at tumambad ang mukha ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malaking sunglasses at may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Hi Frida, long time no see. Sabi ni Maribel, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Akala mo ba talaga ay ikaw lang ang marunong maglaro? Huwag kang masyadong kampante sa mga dokumentong pinirmahan mo kanina. Baka magulat ka kung sino talaga ang may hawak ng iyong tadhana. Ang bintana ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumaba na lumilikha ng isang mekanikal na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng kalsada. Ang mukha ni Maribel ay unti-unting bumitad. Ang kanyang mga labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick na tila sariwang dugo sa gitna ng kanyang maputlang balat. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang matamis at masangsang na halimuyak ng mga rosas at kemikal, ay pilit na nakikipag-agawan sa malinis at payak na bango ng sampagita na nananatiling nakakapit sa damit ni Frida. You look pathetic, Frida. Panimula ni Maribel, ang kanyang boses ay may tonong mapangapi na tila isang reyna na nakatingin sa isang alipin. Akala mo ba, sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili sa tabi ni Leandro? In this world, the weak are just stepping stones for the strong. At ikaw, you are just a pebble on our path to Canada. Nanatiling tahimik si Frida, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa, dinaramdam ang init ng cellphone na naglalaman ng mga sikretong wawasak sa mundong kinatatayuan ng babaeng nasa harapan niya. Hindi siya sumagot, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa na ang bawat salitang bibitawan niya ay isang bala na hindi pa dapat pakawalan. Ang katahimikan ni Frida ay tila lalong nagpaalab sa inis ni Maribel. Don't give me that silent treatment. Alam kong desperada ka, pero tandaan mo, kahit anong gawin mo, si Doña Esperanza ang may hawak ng alas. She never liked you, Frida. You were just a convenient charity case to clean their dirty laundry. Dagdag pa ni Maribel, bago muling itaas ang bintana at humarurot paalis, na nag-iwan ng maitim na usok at ang huni ng mga gulong na kumakaskas sa mainit na aspalto. Pag-uwi ni Frida sa mansyon ng mga Salcedo, ang paligid ay tila mas lalong dumilim at bumigat. Nadatnan niya si Doña Esperanza sa sala, taimtim na nagdarasal sa harap ng altar. Ang bawat pagdaan ng mga butil ng rosaryo sa kanyang mga daliri
ay tila isang ritual ng pagkukunwari. Ang liwanag ng mga kandila ay lumilikha ng mahahabang anino sa dingding na tila mga daliring handang sumakal sa sino mang magtatangkang magbunyag ng katotohanan. Nariyan ka na pala, Frida. Ihanda mo ang aking gamot sa silidaklatan at dalhin mo rin ang susi ng lumang cabinet sa bodega. May mga papeles akong kailangang suriin bago tayo umalis. Utos ng matanda nang hindi man lang lilingon. Habang hinahanap ni Frida ang susi, isang alaala mula kay Judge Mateo ang pumasok sa kanyang isipan. Nabanggit ng hukom ang tungkol sa serye ng 1,978, isang taon, kung kailan ang pamilya Salcedo ay muntik nang bumagsak kung hindi dahil sa isang milagrong transaksyon ng lupa. Sa halip na pumunta sa bodega, dahan-dahang pumasok si Frida sa silid ni Esperanza. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas, ang tunog ng pagpihitit ng metal sa seradura ay tila isang babala sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang Biblia at mga sertipiko ng karangalan, nakatago ang isang maliit na kahon na yari sa Nara. Nang buksan ito ni Frida, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumungad sa kanya. Doon, nakita niya ang isang dokumento na tila hindi dapat nandoon. Isang kasunduan sa pagitan ni Doña Esperanza at ng yumaong ama ni Frida. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang mga kataga. Ang puhunan na ginamit ng mga Salcedo upang itayo ang kanilang kumpanya ay hindi galing sa kanilang sariling yaman. Ito ay ninakaw mula sa insurance payout ng kanyang ama matapos ang isang aksidente sa pabrika na pag-aari rin ng mga Salcedo. Hindi sila ang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Sila ang dahilan kung bakit siya naging mahirap. Ang utang na loob na 15 taon niyang binabayaran sa pamamagitan ng pagiging alipin ay isang malaking kasinungalingan. Kasabay nito, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Rosario. Frida, nakuha ko ang audit trail. Si Doña Esperanza at Attorney Joaquin ay may ginawang ghost project noong 1978 gamit ang pangalan ng tatay mo bilang dummy owner. Sila ang pumatay sa reputasyon ng tatay mo bago siya namatay. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa mata ni Frida patungo sa lumang dokumento na lumilikha ng isang maliit na mantsa sa papel. Ang pighating naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ang babaeng nagdarasal sa kabilang silid ay hindi isang banal na tagapagligtas, kundi isang magnanakaw ng buhay at dangal. Narinig ni Frida ang papalapit na mga yabag ni Doña Esperanza sa hallway. Ang tunog ng tungkod ng matanda na tumatama sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Mabilis niyang ibinalik ang lahat sa ayos at lumabas ng silid, saktong nakatapat sa matanda sa pintuan. Ano ang ginagawa mo rito, Frida? Sabi ko, ay sa bodega mo hanapin ang susi. Ang boses ni Esperanza ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang namumulang mga mata ng kanyang mena-mena. Tumingin si Frida ng diretso sa mga mata ng matanda. Isang tingin na wala ng bahid ng takot o pagsunod. Humihingi lang po ako ng tawad sa altar ninyo, Nay. Dahil napagtanto ko na sa mundong ito, ang pinakamalaking kasalanan ay hindi ang pagiging mahirap, kundi ang pagiging bulag sa katotohanan. Napakunot ang noo ni Esperanza. Tila may naramdamang panganib sa boses ni Frida. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang tunog ng isang malakas na busina ng sasakyan sa labas ng mansyon ay bumasag sa tensyon. Si Leandro ay dumating na at kasama niya ang isang balitang magpapabilis sa kanilang pag-alis. Mom! Frida! We have to move faster! Sigaw ni Leandro habang tumatakbo papasok. Ang kanyang muka ay puno ng pawis. May nakarating na balita kay Attorney Joaquin. May nag-file ng inquiry sa mga accounts natin. We need to leave tonight. Hindi na tayo maghihintay ng makalawa. Tumingin si Leandro kay Frida. Ang kanyang mga kamay
ay humahawak sa mga balikat nito nang may halong kaba. Pack everything, Frida. Now, iiwan na natin ang lahat ng ito. Tumango si Frida. Isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanyang asawa. Ang lahat na sinasabi ni Leandro ay higit pa sa inaakala nito. Dahil habang nag-eempake sila ng kanilang mga damit, sinisiguro na ni Frida na ang tanging baon nila patungo sa paliparan ay ang mga ebidensyang maglalagay sa kanila sa ilalim ng hatol ng batas. Ngunit sa gitna ng pagmamadali, napansin ni Frida ang isang bagay sa mesa ni Leandro. Isang envelope na may selyo ng Singapore Police Force. Ano ang itinatago ni Leandro na maging si Doña Esperanza ay walang alam? You don't belong here, Frida. Amoy simbahan at pawis ka pa rin kahit anong mahal ng sabon ang gamitin mo. Kahit balutin ka pa ng ginto, hinding-hindi mo matatago ang katotohanang isa ka lang hamak na tindera ng sampagwita na nagpumilit umakyat sa mundong hindi para sa'yo. Ang boses ni Maribel ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang butik, kasing talas ng kristal na bumabasag sa katahimikan ng mall. Nakatayo si Frida sa gitna ng mga hilera ng mga designer bag. Hawak ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng mga bagong medyas at panyo na ipinabili ni Leandro para sa kanilang biyahe. Ang kaibahan ng kanyang simpleng cotton na blusa sa marangyang paligid ay tila isang malaking mantsa na pilit na iniiwasan ng mga mata ng ibang mamimili. Ang bawat pagtama ng matitulis na takong ng sapatos ni Maribel sa makintab na sahig ay tila isang mapang asar na martsa patungo sa kanyang direksyon. Marahan na lumingon si Frida, ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang bitbit. Sa kanyang harapan, si Maribel ay mukhang isang reyna ng kadiliman na balot ng sutla. May hawak na baso ng iced coffee at may mapanuring tingin na tila tinitimbang ang bawat sentimo ng pagkatao ni Frida. Ang mabilis na pagtaas ng kanyang kilay at ang mapang-uring kurba ng kanyang mga labi ay nagpakita ng isang uri ng kaligayahan na nagmumula sa pagpapakitang tao ng kanyang kapangyarihan. Look at you, Frida. Bakit ba kailangang magpumilit ang isang tulad mo na pumasok sa mga ganitong lugar? You're making the air smell cheap, dagdag pa ni Maribel habang kumakaway sa isang sales lady na agad namang lumapit ng may paggalang. Miss, can you please spray some air freshener here? I think someone brought the scent of the slums inside this store. Nakakahilo, hindi ba? Isang mahinang hagik-hik ang kumawala sa sales lady. Habang ang ibang mga customer ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga mata ay nakapako sa nanghihina at namumutlang mukha ni Frida. Ramdam ni Frida ang pag-akyat ng init sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya para sa kanyang sarili, kundi dahil sa labis na pait ng kawalang katarungan. Ang bawat sentimo na ginagastos ni Maribel sa lugar na ito ay nagmula sa pawis na ibinuhos ni Frida sa tapat ng simbahan, sa bawat bulaklak na kanyang itinali, habang ang kanyang likod ay sumasakit at ang kanyang mga paa ay namamanhid. Say something, Frida. Bakit ka tahimik? Nasaan na ang tapang mo nung huli tayong magkita sa kalsada? Hamon ni Maribel habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na bulong na tanging si Frida lamang ang makakarinig. Alam mo ba kung bakit si Leandro ay mas pinipili akong kasama rito kaysa sayo? It's because I am the upgrade he deserves. While you were busy praying to your saints, I was busy making him feel like a king. You're just a relic of his past, a debt he is about to pay off with a single goodbye. Sa gitna ng pangungutya, dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng luha. Sa halip, may isang uri ng katahimikan doon na tila ang dagat bago ang isang malakas na daluyong. Ang amoy ng sampagita ay maaring mawala sa isang spray ng pabango. Maribel? Ang boses ni Frida ay kasing tatag ng pundasyon ng Intramuros.
pero ang amoy ng isang magnanakaw at ng isang taong nabubuhay sa pawis ng iba. Kahit anong tatak ng designer perfume ang gamitin mo, hinding-hindi mo mabubura ang baho ng iyong budhi. Isang biglang pagbabago ng emosyon ang gumuhit sa mukha ni Maribel. Ang kanyang pagkairita ay naging isang matinding galit. Sa isang mabilis na galaw, sadyang nanghiwas ang kanyang kamay at ang malamig na iced coffee ay tumapon sa harapan ng damit ni Frida na lumikha ng isang malaking kayumangging mantsa sa kanyang puting blusa. Ang tunog ng pagbagsak ng plastik na baso sa sahig ay tila isang hudyat ng tuluyang pagbasag ng anumang natitirang pasensya. Oops, my hand slipped, just like how Leandro slipped out of your life. Pang-uyam ni Maribel habang binubuksan ang kanyang mamahaling wallet at naghagis ng ilang libong piso sa paanan ni Frida. O ayan, pambili mo ng bagong damit. Huwag ka nang babalik dito na mukhang pulubi. Nakakahiya ka sa pamilya Salcedo. Nakatayo si Frida sa gitna ng butik. Basa ang damit. At sa kanyang paanan ay ang perang tila isang insulto sa kanyang buong pagkatao. Ang mga tao sa paligid ay nakatingin. Ang ilan ay may awa. Ang ilan ay may pangungutya. Sa loob-loob ni Frida, naramdaman niya ang isang huling hibla ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan ng naputol. Ang Muy Kim ng bawat insulto ay bumaon ng malalim. Ngunit sa halip na magdugo, ito ay nagpatigas sa kanyang kalooban. Pinulot ni Frida ang pera ng dahan-dahan. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng anumang yaman. Hindi siya tumingin kay Maribel. Sa halip ay ibinigay niya ang pera sa sales lady na kanina ay tumatawa. Ibigay niyo po ito sa charity box sa labas. I think this store needs more than just air freshener to clean its reputation. Matikas niyang sabi, bago dahan-dahang lumakad palabas ng butik. Ang kanyang ulo ay nakataas. Habang naglalakad siya sa mall, ramdam niya ang panlalamig ng kanyang basang damit. Ngunit ang kanyang isipan ay abala sa isang bagay na nakita niya sa loob ng bag ni Maribel nang tumagilid ito kanina. Isang pamilyar na envelope na may selyo ng Singapore Police Force katulad ng nakita niya sa mesa ni Leandro. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang papalabas siya sa mainit na sikat ng araw. Bakit pareho silang may hawak na ebidensya mula sa pulisya ng ibang bansa? At ano ang lihim na handang pumatay sa isa sa kanila bago pa man sila makarating sa Canada? Wala na tayong ibang mapagkukunan ng pera, Leandro. Ang account sa Singapore ay nananatiling naka-freeze dahil sa hindi inaasahang audit at ang mga ari-arian dito ay hindi natin maibenta nang mabilisan nang hindi kumukuha ng atensyon mula sa bangko. We are stuck in this sinking ship kung hindi tayo makakahanap ng 3 milyong piso bago magbukas. Ang boses ni Doña Esperanza ay kasing gasgas ng isang lumang plaka, puno ng desperasyon at galit, habang nakatayo sa gitna ng sala na puno ng mga nakabukas na maleta. Ang bawat salita niya ay tila isang hagupit ng latigo sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Leandro sa sofa, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Ang kapaligiran ay amoy ng alikabok mula sa mga inimpak na gamit at ang masangsang na amoy ng sigarilyong kanina pahinihitit ni Leandro. Dahan-dahang pumasok si Frida sa eksena. Bit-bit ang isang tray ng mainit na gatas para kay Esperanza. Ang mantsa ng kape sa kanyang damit mula sa butik ni Maribel ay naroon pa rin. Isang kayumangging marka na tila isang peklat ng kanyang pagtitiis. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagsukat sa lalim ng bangin na kinatatayuan ng pamilya Salcedo. Nay, Leandro, ang boses ni Frida ay mahina, ngunit malinaw. Kasing lamig ng tubig sa isang malalim na balon. Narinig ko po ang inyong pinag-uusapan. Alam ko pong kailangan ninyo ng pera para sa ating kinabukasan sa Canada. At alam ko rin po kung gaano kahalaga na makaalis na tayo sa lalong madaling panahon. Tumingala si Leandro, ang kanyang mga mata
ay puno ng pag-asa na hinaluan ng hinala. Anong sinasabi mo, Frida? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Wala ka nang natitirang alahas at ang mga savings mo ay kinuha na natin para sa visa. Huminga ng malalim si Frida. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat pagtibok. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama, ang mga kamay nito na puno ng kalyo habang itinatayo ang maliit na pwesto ng sampagwita sa tapat ng simbahan. Ang tanging bagay na naiwan sa kanya, ang huling alaala ng isang lalaking namatay sa hirap dahil sa pagnanakaw ng mga taong nasa harap niya ngayon. Ibebenta ko na po ang pwesto ni Itay sa Intramuros. Sabi ni Frida, ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa na dahan-dahang hinahati. May isang buyer na matagal na pong nag-aalok sa akin. Sapat na po ang halagang iyon para sa lahat ng tiket natin, sa settlement ni Attorney Joaquin at sa panimula natin sa Canada. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Frida ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Esperanza, mula sa pagkagulat patungo sa isang mapanuring kasakiman. Lumapit ang matanda kay Frida at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at tila mga galamay na handang sumipsip ng huling lakas ni Frida. Hiha, sigurado ka ba? Alam kong iyon ang huling alaala ng iyong ama. Plastik na tanong ni Esperanza, kahit na ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa kislap ng salapi. Ngunit tama ka, ang sakripisyong ito ay hindi malilimutan ng pamilya Salcedo. Isang dakilang asawa ka talaga. Niyakap ni Leandro si Frida ng mahigpit, isang yakap na puno ng pekeng pasasalamat. Babe, thank you! I promise, pagdating natin sa Canada, bibilhan kita ng 10 beses na mas malaking shop kaysa doon. You are our savior, Frida. Hinding-hindi kita iiwan. Ramdam ni Frida ang pagbaliktad ng kanyang sikmura sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Leandro. Ang init ng kanyang yakap ay tila apoy na pumapaso sa kanyang balat. Sa loob-loob niya, alam niyang ang pwestong iyon ay hindi mapupunta sa kung sino lang. Ang buyer ay si Judge Mateo at ang perang ibibigay niya kay Leandro ay ang mismong perang gagamitin upang punduhan ang huling bitag na magkukulong sa kanila sa Pilipinas. Ang sakripisyong ito ay hindi para iligtas sila, kundi para masigurong wala silang dahilan para hindi sumipot sa airport kung saan naghihintay ang kanilang katapusan. Nang makaalis na si Esperanza upang tawagan si Attorney Joaquin, naiwan si Leandro at Frida sa sala. Napansin ni Frida na muling kinukuha ni Leandro ang itim na envelope mula sa Singapore Police Force na nakatago sa ilalim ng kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang selyo nito. Ano yan, Leandro? Tanong ni Frida. Ang kanyang boses ay puno ng kunwaring kuryosidad. Mabilis na itinago ni Leandro ang sulat sa loob ng kanyang jacket. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso at puno ng takot. Wala ito, Frida. Mga lumang records lang sa trabaho. Mag-ayos ka na ng gamit. Kailangan nating ma-finalize ang sale ng pwesto bukas na bukas din. Habang paakyat si Frida sa hagdanan, isang malakas na kulog ang umalingaw-ngaw sa labas na tila isang babala ng paparating na unos. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglayo sa kanyang nakaraan at paglapit sa isang madilim na katotohanan. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Frida ang kanyang lihim na drawer at kinuha ang isang lumang litrato nila ni Leandro noong bago pa silang kasal. Dahan-dahan niyang pinunit ang litrato sa gitna. Ang tunog ng nasisirang papel ay tila ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na tuluyan ng naputol. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa envelope na nasa jacket ni Leandro mula sa itaas ng pasamano. Ano ang nakasulat sa dokumentong yon na tila mas kinatatakutan ni Leandro kaysa sa pagkakulong sa Pilipinas? At bakit ang pangalan ni Maribel ay paulit-ulit na nababanggit sa bawat tawag ni Leandro sa Singapore sa kalagitnaan ng gabi? Ang huling handog ni Frida ay nailatag na. Ang pain ay kinagat na ng mga lobo.
Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang kaba ang nananalaytay sa kanyang dibdib. Isang sikretong hindi inaasahan na maaring magpabago sa lahat ng kanyang binuong katarungan. Huwag kang mag-alala, Frida. Lahat ng ito ay mababayaran ko rin pagdating natin sa Canada. Ang sakripisyo mo para sa pwesto ng tatay mo ay hindi mawawalan ng saysay. Ang boses ni Leandro ay malambing, kasing tamis ng pulot na ginagamit upang itago ang pait ng lason. Nararamdaman ni Frida ang pagdampi ng mga palad ng kanyang asawa sa kanyang mga balikat. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila malamig na bakal na gumagapos sa kanyang kaluluwa. Nakatayo sila sa gitna ng kanilang madilim na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa pagitan ng mga kurtina. Ang hangin ay amoy ng naphthalene mula sa mga nakabukas na maleta at ang amoy ng luma at tuyong talulot ng sampagita na naiwan sa suot na blusa ni Frida. Isang bahagi ng puso ni Frida ang tila gustong sumigaw, gustong maniwala na marahil ay totoo ang pagsisisi sa mga mata ni Leandro. Sa loob ng 15 taon, ang lalaking ito ang naging sentro ng kanyang mundo. Naalala niya ang kanilang mga unang taon. Mga gabing magkasama silang kumakain ng tuyo at kanin sa ilalim ng isang bumbilya. Nangangako na kahit anong hirap ay hindi sila maghihiwalay. Ang bawat halakhak at bawat pangarap na binuo nila ay tila mga aninong sumasayaw sa dingding. Ipinapaalala sa kanya na minsan ay minahal niya ang taong ito nang higit pa sa kanyang sarili. Leandro, mahinang sambit ni Frida, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Sa 15 taon nating pagsasama, kailan ba nagsimulang maging kasinungalingan ang lahat? Noong hinalikan mo ba ako kaninang umaga? O noong pinirmahan mo ang papel ng kasal niyo ni Maribel? Naramdaman ni Frida ang biglang paninigas ng katawan ni Leandro. Ang init ng kanyang yakap ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hindi humarap ang lalaki, nanatili siyang nakatayo sa likuran ni Frida. Ang kanyang anino ay tila isang malaking halimaw na lumalamon sa liwanag ng buwan. Ang marahang paghinga ni Leandro ay naging mabilis at mabigat, isang senyales ng kaba na pilit niyang itinatago. Bakit kailangan mong ungkatin iyan ngayon, Frida? Sinabi ko na sa'yo, para sa atin ang lahat ng ito. Ang boses ni Leandro ay naging matigas. Wala na ang lambing na ipinakita niya kanina. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito. Isang araw na lang at makakaalis na tayo. Huwag kang maging madrama sa oras na kailangan nating maging matatag. Humarap si Frida sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilim dahil sa mga luhang ayaw pumatak. Nakita niya ang mukha ng lalaking minahal niya, ang mga mata na dati ay puno ng pangarap, ang mga labi na dati ay puro pangako. Ngunit sa likod ng mukhang iyon, nakikita na niya ngayon ang isang estranghero, isang taong handang pumatay ng dangal para sa sariling pakinabang. Ang pagtatalo sa loob ng kanyang isipan ay tila isang bagyong ayaw humupa. May bahagi sa kanya na gustong tumakbo, gustong yakapin si Leandro at hilingin na magbago ang lahat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng bawat latay ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Frida ang kanyang kamay at hinawakan ang dibdib ni Leandro, doon sa tapat ng kanyang puso. Ngunit sa halip na tibok ng buhay, ang naramdaman niya ay ang matigas na anyo ng envelope mula sa Singapore Police Force na nakatago sa loob ng jacket nito. Ang bawat hibla ng pag-aalinlangan sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Ang lalaking ito ay hindi na ang Leandro na kanyang pinangakuan ng habambuhay. Siya ay isang banta na kailangang sugpuin. Tama ka, Leandro? Isang araw na lang. Bulong ni Frida, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng panginginig. Isang araw na lang at matatapos na ang lahat ng pagtitiis na ito. Tinitiyak ko sa'yo, pagdating ng oras na yon,
makukuha nating lahat ang nararapat para sa atin. Nang talikuran ni Frida si Leandro upang magpatuloy sa pag-eempake, naramdaman niya ang isang matalim na tingin mula sa kanyang asawa. Isang tingin na puno ng hinala at panganib. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang marahang kalansing ng mga hanger sa loob ng cabinet at ang malalim na buntong hininga ng isang babaeng tuluyan nang pumatay sa kanyang huling pag-asa. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasing pait ng amoy ng lanta, ng sampagwita. Kung ang pag-ibig ay naging isang sandata para saktan ka, may puwang pa ba ang pagpapatawad sa gitna ng isang digmaang ikaw mismo ang kailangang tumapos? Ang hapagkainan ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang hangin mismo ay nag-aalangan na huminga. Nakalatag ang isang marangyang huling hapunan, isang paalam na piging na itinuturing ni Leandro at Doña Esperanza na simula ng kanilang kalayaan. Ngunit para kay Frida, ito ang huling gabi ng kanyang pagiging bilanggo sa loob ng sariling tahanan. Ang amoy ng masarap na adobo at mainit na kanin ay humahalo sa amoy ng mga nakasarang kahon at maleta sa paligid, na lumilikha ng isang kapaligiran na puno ng pagmamadali at nakatagong kaba. Uminom tayo para sa ating bagong simula. Masayang deklara ni Doña Esperanza habang itinataas ang kanyang baso ng alak. Ang kislap ng mga kristal sa ilalim ng ilaw ng chandelier ay tila nanunukso kay Frida. Sa wakas, may iwan na natin ang lahat ng bigat at dumi ng nakaraan sa bansang ito. Salamat sa sakripisyo mo, Frida. Naging posible ang lahat. Walang kibo si Frida. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pag-usok ng mainit na ulam, ngunit ang kanyang isipan ay nasa mga dokumentong nakatago na ngayon sa ilalim ng selyo ng hustisya. Ang bawat subo ng pagkain ay tila isang tuyong buhangin sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Pinagmamasdan niya si Leandro na masayang kumakain, ang kanyang mga galaw ay puno ng kumpiyansa. Tila ba wala siyang anumang kasalanang daladala. Ang relong ninakaw niya mula kay Frida ay kumikinang sa kanyang bisig sa bawat paggalaw ng kanyang kamay. Isang paulit-ulit na sampal sa dangal ng kanyang asawa. Babe, bakit hindi ka kumakain? Masyado ka bang excited sa flight natin bukas? Tanong ni Leandro nang mapansin ang pananahimik ni Frida. Hinawakan niya ang kamay ni Frida sa ibabaw ng mesa. Isang haplos na dati ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagpapanginig lamang sa kanyang laman dahil sa pandidiri. Masyado lang akong maraming iniisip, Leandro. Maikling tugon ni Frida. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing lamig ng asero. Iniisip ko kung paano kaya tayo maaalala ng mga taong maiiwan natin dito. Kung ano kaya ang sasabihin nila kapag nalaman nilang wala na tayo. Tumawa si Leandro, isang tunog na puno ng pagyayabang. Hayaan mo sila, Frida. Ang mahalaga ay ang ating kinabukasan. Sa Canada, wala nang makakaalam kung sino tayo dati. We will be a new family. Starts with a clean slate. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Frida na hindi nila napansin. Clean slate. Ang kaisipan na ang kasalanan ay madaling mabubura ng distansya ay ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang asawa. Habang nangangako si Leandro ng isang marangyang buhay at mga bagong alahas, ang tanging naririnig ni Frida ay ang marahang pagtiktak ng isang hindi nakikitang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kanilang pagtakas. Nang matapos ang hapunan, lumapit si Doña Esperanza kay Frida at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik ni Judas na puno ng pormalidad at walang init. Magpahinga ka na, Frida. Maaga pa ang ating biyahe patungong paliparan. Siguraduhin mong nasa iyo ang lahat ng pasaporte at ang mga bank draft na kinuha natin kanina. Tumango si Frida at pinanood ang mag-ina na pumasok sa kani-kanilang mga silid. Sa gitna ng madilim na sala, naiwan siyang nag-iisa. Ang bawat tunog sa loob ng mansyon
Ang marahang pag-ugong ng refrigerator, ang pag-aspas ng mga dahon sa labas ng bintana ay tila nagbibigay ng babala. Kinuha ni Frida ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang huling mensahe kay Judge Mateo at Rosario. Handa na ang lahat. Bukas sanay, matatapos na ang pagtitiis. Pumasok si Frida sa kanyang silid at tiningnan ang kanyang nakahandang maleta. Hindi ito naglalaman ng mga mamahaling damit. Sa halip, naroon ang kanyang lumang barot saya na ginagamit niya sa pagtitinda ng sampagita, ang litrato ng kanyang ama, at ang mga orihinal na kopya ng ebidensya ng pagtataksil ni Leandro. Ang bawat gamit na inilagay niya ay tila isang piraso ng kanyang sarili na handa nang bumangon mula sa abo. Habang nakahiga sa kama, pinakinggan ni Frida ang malalim na paghinga ni Leandro sa kanyang tabi. Ang lalaking ito ay natutulog ng mahimbing, nangangarap ng isang buhay kasama ang kanyang kabit, habang ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hinding-hindi niya matatatakasan. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Frida bago siya tuluyang makatulog. Sa sandaling bumukas ang pintuan ng paliparan, sino nga ba sa kanila ang tunay na makakaalis at sino ang mananatiling bilanggo ng sarili nilang mga lihim? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng isang mahinang tunog ng notification mula sa telepono ni Leandro na nakatago sa ilalim ng unan. Isang mensahe mula kay Maribel. "See you at the airport, love. Don't let that woman ruin our plan." Pumikit si Frida. Isang malamig na determinasyon ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang bukas ay hindi lamang isang pag-alis. Ito ay isang paghatol. Ang Ninoy Aquino International Airport ay nababalot ng isang uri ng lamig na tila tumatagos hanggang sa buto. Isang artipisyal na ginaw na nagmumula sa naglalakihang mga aircon na hindi kayang pawiin ang tensyong namumuo sa dibdib ni Frida. Ang malawak na bulwagan ng Terminal 1 ay puno ng mga taong nagmamadali. Ang marahang pagkaladkad ng mga gulong ng maleta sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang paulit-ulit at nakakabalisang ritmo. Sa bawat anunsyo na umaalingaw-ngaw mula sa mga speaker tungkol sa mga paalis na flight, ramdam ni Frida ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbabadya ng isang madugong labanan. Ayusin mo ang tindig mo, Frida. Huwag kang magmukhang tinitigasan ng leeg sa harap ng maraming tao. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya Salcedo. Bulong ni Doña Esperanza habang maingat na inaayos ang kanyang mamahaling headscarf. Ang kanyang boses ay kasing talas ng isang karayom at ang bawat salita niya ay tila isang utos na dapat sundin nang walang reklamo. Nakasuot ang matanda ng isang marangyang coat kahit na alam niyang mainit sa labas dahil para sa kanya, ang paliparan ay isang entablado kung saan dapat siyang laging bida. Si Leandro naman ay abala sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan habang mabilis na nagtitipa ng mensahe. Ang relong ninakaw niya mula kay Frida ay kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw ng terminal. Isang masakit na paalala ng lahat ng panlilinlang na naganap. Lumalakad siya nang may labis na kumpiyansa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila nagsasabing hawak niya ang mundo at wala nang makakapigil sa kanyang pagtakas. "Babe, wait for me! I told you, I'll be here early!" Ang boses na yon ay tila isang biglang pagbuhos ng kumukulong tubig sa pandinig ni Frida. Mula sa likuran ng isang malaking haligi, lumabas si Maribel Aguirre. Nakasuot siya ng isang makinang na travel outfit. May hawak na mamahaling kape at may isang nangiting tila na nunuya sa buong sansinukob. Ang kanyang pagdating ay hindi isang aksidente. Ito ay isang sadyang pagpapakita ng kapangyarihan. Maribel, what a coincidence! Ang pagsisinungaling ni Leandro ay kasing dulas ng langis, sabay tingin kay Frida na tila ba hiling niya ay maglaho na lang ito sa hangin. "Mom, look who's here!"
Mukhang magkasabay ang flight natin patungong Vancouver via Singapore. Isang mapanuyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Esperanza habang tumatango kay Maribel. Oh, what a pleasant surprise, Hija. Mas mabuti nga na may kasama si Leandro na nakakaalam ng international travel. Hindi gaya ng iba na baka maligaw pa sa loob ng airport kung hindi natin gagabayan. Dahan-dahang lumapit si Maribel kay Frida. Ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa payak na bango ng sampagita na pilit pa ring nananatili sa balat ng asawa. Hi Frida! Long time no see. Here, hold this for a second. Kailangan ko lang i-check ang boarding pass ko sa phone. Utos ni Maribel, sabay abot ng kanyang baso ng kape at isang maliit na bag kay Frida. Tila ba ito ay isang porter o katulong na binabayaran nila. Hindi kumibo si Frida. Tinanggap niya ang mga gamit, ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ngunit sa loob niya, ang bawat insulto ay tila mga kahoy na idinaragdag sa naglalagablab na apoy ng kanyang determinasyon. Pinapanood niya ang tatlo na masayang nag-uusap at nagtatawanan. Tila ba siya ay isang anino lamang na hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Ang bawat halakhak ni Maribel at ang bawat mapagmahal na tingin ni Leandro rito ay tila mga huling patak ng lason na tinatanggap ni Frida bago ang kanyang pagbangon. Frida, dalhin mo na ang mga gamit na yan. Malapit na tayong mag-check-in. Utos ni Leandro nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Naglakad sila patungo sa mahabang pila ng check-in counter. Ang bawat hakbang ni Frida ay mabigat. Hindi dahil sa mga bag na bitbit niya, kundi dahil sa bigat ng huling alas na nakatago sa loob ng kanyang maliit na shoulder bag. Ang mga dokumentong magpapabagsak sa pamilya Salcedo ay tila naglalabas ng init. Nagpapaalala sa kanya na ang oras ng paghatol ay malapit na. Nang makarating sila sa harap ng counter, iniabot ni Leandro ang kanilang mga pasaporte sa ground stewardess nang may malapad na ngiti. 3 business class tickets for Vancouver, please. Here are the passports. Pinanood ni Frida ang pagkuha ng stewardess sa mga pasaporte. Ang tunog ng pagpindot ng mga key sa computer ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kalayaan ng kanyang asawa at biyenan. Nakita ni Frida ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ng stewardess. Ang noo nito ay nanalunot at muli nitong tiningnan ang screen ng computer bago tumingin ng seryoso kay Leandro. Sir, may kaunting problema po sa inyong records. Ang boses ng stewardess ay mahinahon, ngunit may pahiwatig ng awtoridad na biglang nagpatahimik sa tawanan ni Maribel at Esperanza. Kailangan po naming tawagan ang aming supervisor at ang immigration officer on duty. Pakiantay lang po rito. Ang puso ni Frida ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya ang biglang pamumutla ni Leandro at ang paghigpit ng hawak ni Esperanza sa kanyang bag. Ang hangin sa loob ng terminal ay tila naging kasing bigat ng tingga. Bawat hininga ay mahapdi sa lalamunan ni Leandro habang nakatitig siya sa supervisor ng check-in counter na papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ng opisyal na nakasuot ng madilim na uniforme ay tila isang mabagal na pagbilang ng hatol. Sa tabi ni Leandro, ang kumpiyansa ni Doña Esperanza ay unti-unting natutunaw. Ang kanyang mga daliri na kanina ay maayos na nakapatong sa hawakan ng kanyang mamahaling maleta ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Anong ibig mong sabihin na may problema? Hindi niyo ba kilala kung sino ang kinakausap ninyo? I am Doña Esperanza Salcedo. Ang boses ng matanda ay tumaas, puno ng desperation, na binalot sa kunwaring galit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Lumilingon sa bawat direksyon na tila naghahanap ng butas na matatatakasan. Pasensya na po, Madam Sir. Ang boses ng supervisor ay nanatiling malamig at walang emosyon, kasing tigas ng semento sa paliparan. Mayroon po kaming natanggap na whole departure order laban sa inyong pangalan, Mr. Leandro Salcedo, at gayon din po sa inyo, Madam Esperanza. Kasama po rito ang isang utos mula sa korte
na naglalayong i-freeze ang lahat ng inyong assets dahil sa mga kaso ng malaking pagkakautang, falsification of public documents, at bigamy. Tila gumuho ang kisame ng Naya sa pandinig ni Leandro. Ang relong suot niya, ang relong regalo ni Frida, ay tila biglang humigpit sa kanyang bisig. Nagiging isang malamig na posas na nagpapaalala sa kanyang bawat kasalanan. Ang kanyang mukha na kanina ay mapula sa katuwaan ay naging kasing puti ng papel. Lumingon siya kay Maribel, umaasang makakakuha ng suporta, ngunit nakita niyang ang kanyang reyna ay dahan-dahang umaatras. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri at takot, tila ayaw madamay sa bumabagsak na tore ng mga Salcedo. Leandro, what is this? Sabi mo maayos ang lahat. Sabi mo legal ang lahat ng documents. Sigaw ni Maribel. Ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi kasing talas na ng kutsilyo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Frida. Inilapag niya ang mga bag at kape ni Maribel sa sahig ng walang anumang ingay. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsigaw. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro. Isang tingin na wala ng bahid ng pag-ibig. Tanging ang lamig ng katarungan ang nananahan doon. Hindi na kailangang magtanong, Leandro. Ang boses ni Frida ay umalingaw-ngaw sa gitna ng tensyon, kasing linaw ng kampana ng simbahan sa madaling araw. Ako ang nagsumite ng lahat ng ebidensya. Ang bawat sentimo na ninakaw ninyo sa aking ama, ang bawat pirma na dinaya ninyo, at ang kasunduan ninyo ni Maribel sa Singapore, lahat iyon ay nasa kamay na ng mga awtoridad. Ikaw? Halos hindi makapagsalita si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong puot. Ikaw na isang hamak na tindera ng sampagwita? Paano mo nagawa ito sa pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Frida. Hindi ninyo ako binigyan ng lahat, Nay. Ninakawan ninyo ako ng lahat. Ang pamilyang sinasabi ninyo ay isang bilangguan na ako mismo ang nagpundasyon sa pamamagitan ng aking pawis. Pero ngayon, ang pintuan ng pag-alis na inaasahan ninyong magiging simula ng inyong bagong buhay ay siya palang magiging pintuan ng inyong sariling kulungan. 2 opisyal ng immigration at mga pulis ang lumapit at pinalibutan ang mag-ina. Ang tunog ng pagpindot ng mga opisyal sa kanilang mga radyo ay tila huling hudyat ng kanilang pagbagsak. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumigil. Ang mga bulong ng mga osisero ay tila mga bubuyog na sumusurot sa natitirang dangal ng mga Salcedo. Ang karangyaan, ang pangalan, at ang ambisyon ni Leandro at Esperanza ay naglaho sa isang iglap. Naiwan lamang ang hubad na katotohanan ng kanilang pagkatao. Habang hinihila si Leandro ng mga pulis, pilit siyang lumingon kay Frida. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na huli na para dinggin. Ngunit si Frida ay hindi na lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa kanila ay tila isang pagtanggal ng mabigat na kadena sa kanyang mga paa. Ang bango ng sampagitan na palaging nakakabit sa kanya ay tila mas lalong tumamis, hindi na bilang amoy ng pagtitiis, kundi bilang amoy ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad patungo sa labas ng terminal, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. Isang lalaking nakasuot ng suit, may hawak na isang envelope na may selyo ng Singapore Police Force, ang parehong envelope na nakita niya sa maleta ni Leandro. Mrs. Villacorta, tawag ng lalaki. Hindi pa tapos ang lahat. May isang bagay pa kayong kailangang malaman tungkol sa totoong dahilan kung bakit gustong-gustong umalis ni Leandro ng bansa. Napahinto si Frida. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Akala niya ay tapos na ang bagyo. Ngunit tila may isa pang lihim na mas malalim at mas madilim na naghihintay na mabunyag. Ang malamig na bakal ng posas ay lumikha ng isang tuyo at malupit na tunog sa bawat paggalaw ng mga kamay ni Leandro. Isang tunog na tila huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang panaginip.
Habang kinakaladkad siya ng mga pulis palayo sa check-in counter, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng paliparan ay tila isang paglubog sa putikan ng kahihiyan. Ang mga tao sa paligid, mga biyaherong may kanya-kanyang pangarap, ay huminto upang panoorin ang pagbagsak ng isang pamilyang dati ay tinitingala dahil sa kanilang yaman at pangalan. Frida! Tulungan mo ako! Patawarin mo ako, Frida! Ang sigaw ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan, puno ng desperation at pait. Ngunit ang bawat pagsamo niya ay tila tumatama lamang sa isang pader ng yelo. Nakatayo si Frida ilang metro ang layo. Ang kanyang anyo ay ngasing tatag ng mga haligi ng Intramuros. Pinanood niya si Doña Esperanza na pilit pa ring nagmamalaki habang inaasistehan ng mga babaeng pulis. Ang kanyang muka ay balot ng galit at hindi makapaniwalang ang isang tindera ang nagpabagsak sa kanya. Sa tabi nila, si Maribel ay hindi na rin nakaligtas. Ang mga dokumento mula sa Singapore ay nag-uugnay sa kanya bilang kasabwat sa mga iligal na transaksyon ni Leandro. Ang reyna ng kadiliman ay tila isang basang sisiw na ngayon. Pilit itinatago ang mukha sa likod ng kanyang nagulong buhok. Lumapit ang lalaking nakasuot ng suit kay Frida. Ang kanyang mga mata ay puno ng formalidad. Mrs. Villacorta, ako si Investigator Santos. Hawak ko ang huling piraso ng katotohanan na hindi alam ni Leandro na alam namin. Dahan-dahang binuksan ng investigator ang envelope mula sa Singapore Police Force. Ang pagpunit ng papel ay tila isang dahan-dahang paghiwa sa huling lihim na nagbubuklod sa kanilang lahat. Hindi lang bigami ang dahilan kung bakit gustong-gustong tumakas ni Leandro. Ang kumpanya nila sa Singapore ay nasangkot sa isang malaking money laundering scheme. Pero ang mas masakit, Mrs. Villacorta ay ito. Inabot ng investigator ang isang dokumento kay Frida. Habang binabasa ito, naramdaman ni Frida ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang dokumento ay isang insurance policy na kinuha ni Leandro sa Singapore sa pangalan ni Frida. Isang policy na magbabayad ng milyon-milyong dolyar sa sandaling mamatay si Frida sa isang aksidente sa Canada. Napahawak si Frida sa isang malapit na upuan upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang higanting kamay. Ang pighating naramdaman niya noong nalaman niyang may ibang babae si Leandro ay walang-wala. Kumpara sa kilabot na nararamdaman niya ngayon, ang lalaking pinaglingkuran niya ng 15 taon ay ang mismong taong nagplano ng kanyang katapusan. Hayop ka, Leandro. Ang boses ni Frida ay kasing hina ng isang bulong, ngunit puno ng isang puot na hindi kayang sukatin. Lumingon si Frida sa direksyon kung saan dinadala si Leandro. Nakita niya ang takot sa mga mata ng asawa nang magtama ang kanilang paningin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang hibla ng pag-ibig, awa, o kahit man lang pagkatao para kay Leandro ay tuluyan ng naglaho. Ang pag-ibig ni Frida ay namatay na at ang tanging natitira ay ang malamig na abo ng katarungan. Investigator, sabi ni Frida. Ang kanyang boses ay kasing talas na ng asero. Ibigay ninyo ang lahat ng ito sa korte. Tiyakin ninyong hindi na sila makakakita pa ng sikat ng araw sa labas ng rehas. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat buhay na tinangka nilang sirain, ay dapat nilang pagbayaran. Habang papalabas si Frida sa airport, ang sikat ng araw ng Maynila ay sumalubong sa kanya, matingkad, mainit at tila naglilinis. Ang amoy ng usok ng sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila isang matamis na musika ng kalayaan. Ang bawat hakbang niya palayo sa terminal ay isang pagbura sa 15 taon ng kadiliman. Hindi na siya ang asawa ng isang Salcedo. Hindi na siya ang martir ng Intramuros. Siya si Friday Villacorta, isang babaeng muling nabuhay mula sa sariling libingan. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na laban para sa kanyang paghilom ay nagsisimula pa lamang.
Ang loob ng hukuman ay nababalot ng amoy ng lumang papel at ang mabigat na presensya ng katarungan na matagal na ipinagkait. Sa huling pagkakataon, nakaupo si Frida sa gilid ng silid. Ang kanyang anyo ay payapa at balot ng isang puting blusa na tila sumasalamin sa kalinisan ng kanyang konsensya. Ang pagtama ng kahoy na martilyo sa lamesa ng hukom ay lumikha ng isang malakas at matatag na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid na naghudyat ng katapusan ng 15 taon ng panlilinlang. Hinatulan ng korte ang mga nasasakdal na sina Leandro Salcedo at Esperanza Salcedo ng pagkakabilanggo dahil sa napatunayang kaso ng bigami, falsification of public documents, at ang tangkang pagpatay para sa insurance. Ang boses ng hukom ay kasing talas ng isang espada na humahati sa huling hibla ng kapangyarihan ng pamilya Salcedo. Narinig ni Frida ang mahinang pagsigaw ni Doña Esperanza, isang tunog ng desperation na hinaluan ng huling piraso ng kanyang kayabangan. Ang matanda ay hindi nasuot ang kanyang mga perlas at seda. Sa halip, ang kanyang buhok ay nagulo na at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Habang pinalalabas siya ng mga gwardya, pilit niyang tiningnan si Frida ng may puot, ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng kanyang dating manugang ay ang isang malalim at malawak na karagatan ng kawalan. Si Leandro naman ay nanatiling nakayuko, ang kanyang mga balikat ay bagsak, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rehas ng upuan ng nasasakdal. Nang muli silang magtama ng paningin ni Frida, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit alam ni Frida na ito ay hindi pagsisisi sa kasalanan, kundi pagsisisi dahil nahuli siya. Ang relong dati ay kumikinang sa kanyang bisig ay wala na, napalitan ng isang simpleng plastic na tag mula sa kulungan. Frida, please ayusin natin ito, ang mahinang bulong ni Leandro habang nilalagpasan niya ang asawa. I still love you, babe. Huwag mo namang hayaang mabulok ako sa loob. Tiningnan siya ni Frida, hindi nang may galit, kundi nang may habag para sa isang taong hindi kailanman natutong magmahal ng tunay. Leandro, ang pag-ibig ay hindi nananakit at ang katapatan ay hindi kailangang bayaran ng insurance policy. Ang kailangan mo ngayon ay hindi ang aking tawad, kundi ang harapin ang bawat segundong ninakaw mo sa akin sa loob ng 15 taon. Paglabas ni Frida sa gusali ng hukuman, ang hangin ng Maynila ay tila mas masarap langhapin. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagtatanim ng bagong binhi. Kasama niya si Rosario at Judge Mateo na nagbigay sa kanya ng isang matamis na ngiti ng tagumpay. Ang lahat ng ari-arian na ninakaw sa kanya ay naibalik na sa ilalim ng kanyang pangalan at ang pamilya Salcedo ay wala ng kahit isang sentimo na matatawag na kanila. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Frida sa tapat ng simbahan ng Intramuros. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakatayo sa ilalim ng ulan o naglalako ng bulaklak sa gitna ng trapik. Sa tapat ng kalsada, isang maliit ngunit magandang tindahan ang nakatayo. Ang mga pader nito ay pinturado ng malambot na kulay ng gatas at ang bintana ay puno ng mga sariwang bulaklak mula sa iba't ibang dako ng bansa. Sa itaas ng pintuan, isang karatula ang nakasabit na yari sa nara, bagong simula, bulaklak at gunita. Pumasok si Frida sa loob at ang bango ng mga sariwang sampagita ay bumalot sa kanya, kasing bango ng kanyang kalayaan. Wala na ang amoy ng kape ni Maribel, wala na ang amoy ng lason ni Esperanza. Ang tanging naroroon ay ang amoy ng buhay na muling namumukadkad. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng isang buke, ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat tali niya ay hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili niyang pangarap. Ate Frida, may naghahanap po sa inyo. Isang babaeng humihingi ng tulong tungkol sa kanyang asawa, tawag ng kanyang batang katulong. Ngumiti si Frida, isang ngiting puno ng liwanag.
Lumakad siya patungo sa pintuan upang salubungin ang babae. Alam niya na ang kanyang misyon ay hindi natapos sa pagkapanalo sa korte. Ito ay nagsisimula pa lamang sa pagbibigay ng lakas sa ibang kababaihang nakakaranas ng dilim na dati niyang tinitirhan. Habang pinapanood niya ang paglubog ng araw sa kuta ng Intramuros, naramdaman ni Frida ang isang mahinahong haplos ng hangin sa kanyang pisngi. Wala na siyang kailangang hilingin sa mga santo. Wala na siyang kailangang patunayan sa kahit kanino. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sapat na ang kanyang pagiging Friday na Villacorta. Ang sampagwita ay hindi lamang palamuti sa altar. Ito ay simbolo ng isang pusong nanatiling mabango sa gitna ng kabulukan ng mundo. Ang bawat talulot na nalalaglag sa sahig ng kanyang shop ay tila isang paalala. Ang bawat katapusan ay isa lamang magandang pagkakataon para sa isang mas matamis na simula. 2 taon na ang lumipas mula nang huling humalik ang selyo ng hustisya sa kasaysayan ng pamilya Salcedo. At sa loob ng mga taong yon, ang Intramuros ay naging saksi sa pagbabago ng isang babaeng dati ay itinuturing na lantang talulot lamang sa gilid ng kalsada. Sa loob ng tindahang bagong simula, ang sikat ng hapon ay marahang dumadampi sa mga balat ng mga sariwang rosas at sampagita na lumilikha ng isang tila gintong liwanag na bumabalot sa buong silid. Wala na ang mabigat na kadena ng takot sa dibdib ni Fridayna Villacorta. Ang bawat hininga niya ngayon ay malalim, malinis, at puno ng kapayapaan na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Sila Leandro at Doña Esperanza ay nananatili sa loob ng malamig na pader ng bilangguan, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati ay kanilang ipinangangalandakan. Ang balita tungkol sa kanila ay tila mga tuyong dahon na lamang na tinatangay ng hangin, mga anino ng kahapon na wala ng puwang sa kasalukuyan ni Frida. Ang pagpapatawad para kay Frida ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit o muling pagtanggap sa mga taong sumira sa kanya. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpili niyang bitawan ng bawat puot at bawat utang na loob na naging lason sa kanyang kaluluwa. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pananatiling bulag sa loob ng 15 taon at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan. Ngayon, ang kapayapaan ni Frida ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa marang paghigop ng kape sa umaga nang walang sino mang kailangang pagsilbihan, sa pagtuturo sa mga kabataang babae kung paano pamahalaan ang sariling pera, at sa pagiging sandigan ng mga asawang nakaranas ng karahasan at panlilinlang. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang naging lugar ng kalakalan. Ito ay naging isang santuwaryo ng pag-asa para sa mga pusong nagnanais muling mabuhay mula sa abo ng kanilang nakaraan. Isang hapon, habang inaayos ni Frida ang isang espesyal na buke para sa isang anibersaryo, pumasok ang isang batang babae na may bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tila ba ang buong mundo ay nakadantay sa kanyang mga balikat. Lumapit si Frida, kumuha ng isang sariwang sampagita at marahan itong inilagay sa palad ng babae. Ang sampagwita hija ay maliit at maputi. Malamig na sabi ni Frida, ang kanyang boses ay puno ng karanasan at kalinga. Madali itong mapitas, madali itong matapakan, ngunit tandaan mo, hanggat nananatiling buo ang bango nito sa loob, hinding-hindi ito tuluyang mawawala. Ang halaga mo ay hindi nagmumula sa kung paano ka tinatrato ng iba, kundi sa kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mong bango sa gitna ng unos. Ngumiti ang babae, at sa sandaling iyon, nakita ni Frida ang sarili niya noong nakaraang mga taon. Ngunit ngayon, wala na ang hapdi. Ang natitira na lamang ay ang malalim na pag-unawa na ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat pagtataksil ay isang paanyaya upang mas mahalin ang sarili. Ang aral na iniwan ni Frida sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple
ngunit makapangyarihan. Ang pag-ibig na walang pagrespeto sa sarili ay isang huwad na sakripisyo at ang katarungan ay nagsisimula sa sandaling sabihin mong hindi na sa mga taong itinuturing kang barya lamang. Habang isinasara ni Frida ang pinto ng kanyang tindahan, sa pagtatapos ng araw, ang huling sulyap niya sa langit ay puno ng pasasalamat. Ang bagong simula ay hindi lamang isang pangalan sa signboard. Ito ang kanyang katotohanan. Ang Sampaguita ay muling namukadkad, mas matapang, mas mabango, at higit sa lahat, malaya.